From Siopaw face to hugis bigas real quick. Ito ang gustong ma-achieve ng mga nakilala namin na sumailalim sa iba't ibang jawline enhancement procedure. Isa na rito ang social media influencer na si Yen. Bata pa lang, chubby cheeks na raw talaga si Yen. Ang madalas na biro nga sa mga kagaya niya na balingkinita ng katawan pero bilugan ng fez, lollipop. My self-esteem was affected in a way na I get so insecure about my face shape. Hindi lang kasi siya basta chubby cheek, so it also has a tendency na parang gawin niyang saggy looking yung face ko because of the weight of my cheeks. Kwento ni Yen, ang epekto ng pagkakaroon ng chubby cheeks hindi naman daw sa health, kundi sa kanyang self-esteem. Kaya kung bibigyan daw ng pagkakataon na i-enhance ang alinmang parte ng kanyang katawan, ano pa nga ba kundi ang mahiyain daw niyang jawline para humilo-hilo naman daw. I know that this is painless, like walang kahit anong pain, but very effective. Plus kasi yung price point niya, so if you want to parang improve yourself or improve your looks, kaya siya, kaya yung parang pinaka-price niya compared to other procedures out there. Kaya kamakainan lang, sumailalim si Yen sa isang procedure na kung tawagin, Insta Contour, kung saan isang contouring machine ang paulit-ulit na hinahagod sa pisngi ng pasyente. Mayroon daw itong lifting and firming effect para mas magmukhang tight ang cheeks at ma-enhance ang jawline. Ang improvement daw nito, 20% kada procedure. I'm very happy po with the result kasi there's differences. So, kumbaga, parang hindi na sayang yung pera ko. Nakakita na ako ng slightest difference sa pinaka-face ko. That's why I'm so happy. May pagka-chubby pa rin yung face ko. Pero, this one is better na. Pero teka, hindi lang mga babae ang naghahangad na mas ma-define ang kanilang jawline, kundi pati mga lalaki, kagaya ng 25 years old na si Adrian. Bilang isang content creator, host at commercial model, madalas daw na nasa harap ng camera si Adrian. Kaya nako-conscious daw siya na hindi masyado defined ang kanyang jawline. Pagka naka-side view ako, medyo mahaba yung chin ko, yung baba ko. So, whenever I would see myself perform on stage or on TV, hosting shows, sabi ko, parang may mali. Tapos parang sobrang bilog ng mukha ko and everything. Ang solusyon daw rito, ang pagpapalagay ng jawline fillers. Isa itong procedure na isinasagawa ng mga cosmetic surgeon kagaya ni Dr. Eric Yap Joanco. Mapapansin mo, may mga pasyenteng recessed ang chin, so kaya maliliit yung panga, so maliliit yung dito. So they want to get more definition. Gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng kanto dito para mas mukhang masculine, or yung mga dito maliliit yung baba na naka-atras, yung recess yung chin, so maglalagay tayo ng fillers dito para mas umabante, para magkakaroon ng balance yung face. Sa procedure na ito, una munang lalagyan ng topical anesthesia ang pisngi ng pasyente. Pagkatapos, tuturo ka na siya ng gel sa bandang panga. Wala pang 15 minutes, tapos na ang procedure. Pero bawal munang hawakan ang pisngi sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Although there's slight swelling after, pero very minimal or very rare ang complications. Although once in a while, you will get parang yung allergy to the fillers. Ang maganda dyan, meron siyang antidote. It's called hyaluronidase. So, pwede siyang tunawin para i-reverse yung effects ng fillers. At nang humupa na ang pamamaga, si Adrian ready nang i-flaunt ang kanyang new and enhanced jawline. Actually, I like it better kasi diba I'm Chinese, so hindi masyadong masculine talaga yung face namin. Very maputi, like chinky eyes. So parang nag-add lang ng mas masculine features sa face ko. Unlike before na talagang sobrang cutie lang na bilog na para mukhang siopaw. Alam nyo ba na ayon po sa mga pag-aaral, ang jawline natin ay sukatan din daw ng ating age. Dahil habang nagkakaedad,
naku, nagsishrink din po ang ating mga buto dyan. Hindi ba't lumiliit na nga tayo habang tumatanda? Dahil po yun sa pag-shrink ng ating mga buto at ganoon din ng ating panga. Kasabay po nito, nagsasag ang ating balat, di ba? At nawawala po ang firmness nito. Ito ang tinatawag na facial aging. Kaya naman, marami ho ang nagnanais na sumailalim sa jawline enhancement to restore that youthful look. Ang procedure na ipinagawa ni Adrian nagkakahalaga ng humigit kumulang 30,000 pesos. May kamahalan lalo pat tumatagal lang daw ito ng 6 na buwan. Kapag unti-unti nang bumabalik sa dati, kailangan na naman magpaturok ng jawline fillers. Kaya ang taong nagtitipid sa TikTok kumakapit. Kagaya na lamang ni JP na gusto rin daw magkaroon ng defined na jawline. Ang kanyang sinubukan ang tinatawag na jaw trainer na napanood daw niya sa TikTok. Nabibili ito online na 100 to 500 pesos. Nag-search po ako na paano magkaroon ng jawline na hindi ka gumagastos ng malaki. Isang linggo po yun eh. Nag-try po ako, bumili po ako online. So nung una, parang di ako naniniwala. Parang hindi ko alam kung effective ba to? Ikakagating ko lang, effective ba? Ang jaw trainer isusubo lang daw at paulit-ulit na ngunguyain. Sa ganitong paraan daw para mo na rin ini-exercise ang iyong panga. Dahilan para na rin lumiit daw ang cheeks. Okay po kasi para po sa akin alam ko po kung may nagbago po o wala. Kasi alam ko po yung dati ko sa ngayon. And then naging masaya po ako noon nung nag-viral po siya sa TikTok. Na parang wow, hindi lang pala ako yung gumagamit. So, hindi lang po pala ako yung nakakaisip. So, masaya po ako kasi sinusubukan din po nila yung mga nagawa ko. Kung tatanungin si Doc Yap Juanco, It's effective up to a certain extent. Actually, you can also do several jaw exercises. Not only that, yung kinakagat-kagat lang. So that's one of them. So yung mga moving your face, yung mga, when you say E or you say O, so when you ginagano mo, when you're using the muscles of around the chin and the jaw, so lumalaki yung muscle, so nagkakaroon ng konting definition. Nang magbawas ng timbang, kasabay ng pagliit ng kanyang katawan, ang pagnipis din ng kanyang face. Pinaka-epektibo pa rin daw ang sumailalim sa medical procedure, courtesy of your trusted cosmetic surgeon. Basta't safe and effective, wala naman masama na i-improve ang ating panlabas na kaanyuan. Basta dito daw kayo masaya at magbibigay ito ng dagdag na kumpiyansa. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.